Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video ay pag-uusapan natin regarding sa pros and cons if you will be buying a condo and ang pros and cons if you will be renting out a condo, no? Sa condominium. So, syempre, if you will buy a condo, natin na i-renovate and i-customize yung ating condo depende sa gusto natin, no? And number two is investment. So, maaaring yung property ay tumaas yung halaga. So, sa hinaharap is maganda siyang investment. But, do your research muna kasi ngayon is naglaylo po yung pagtaas ng mga condominium. Kung before is nasa mga per year, napakataas ng pagtalon ng price ng condo. Ngayon po, hindi siya ganun kataas. This year, if you will check it and research that one, hindi po ganun kataas ang pagtaas ng property ng mga condominium. Bakit? Dahil marami pong mga nagtatayo ang bagong condo and ang saturated na po ng market, no? So if you will check that out, no? And yung mga condominium kasi, if you will be availing example ng pre-selling ngayon, yung pera mo doon is matagal siyang nakalock in doon. Matagal mo siyang babayaran, and if tapos mo na siyang mahulugan, baka meron pang yung mga resale ng mga condo na mas mura pa kumpara dun sa may mga pre-selling ngayon na condo na iba. So you might well check that market, no? So if you ever you make due diligence muna and the background check nyo muna siya, no? So yun. Number 3 na advantage if you will be buying a condo is yung stability. So hindi ka mag-aalala sa pagtaas ng renta and yung posibilidad na hindi ka ma-renew sa list mo, di ba? So, yung mga cons naman is mataas yung paunang gasto. Siyempre, kailangan ng malaking down payment. Tapos, pati na rin yung mga dagdag gastos tulad ng mga transfer taxes, notarial fees, at iba pa. No? Lalo ngayon, malaki na po yung mga transfer fee ng mga big developers. No? Number 2, na ano po, is maintenance. So, ikaw yung responsible sa pag-maintenance at repairs ng condo mo. Number 3 is liquid asset. So, sa condo naman, no? Renting a condo. Ano ba yung mga pros nito, no? So, syempre, flexibility. So, mas madali kang makalipat kung kinakailangan. And, kung halimbawa, ay nagbago yung trabaho mo or lifestyle, so, madali kang makalipat. Kasi nga, number 3 is wala po siyang maintenance. So, responsibility ng landlord yung pag-maintenance ng condo and yung repairs po niya. So, cons, if you are renting out is wala kang pagmamayari. So, hindi mo pagmamayari yung property, kaya wala kang equity na nabubuo sa yung asset. Kasi if you are buying the property, if it's installment, syempre, it's like rent to own. Yung mga naiipon mo sa pagbabayad mo is naiipon siya. So, nagkakaroon ka na ng deposit dun sa asset mo. So, number 2, syempre, pag tumaas yung renta, no, paglipas ng panahon, ay pwedeng hindi ka na ma-renew. Kasi, syempre, pag minakita siya ng mas mataas yung renew na pag-rent, syempre, mas gugustuhin nyo ng landlord, di ba? Number 3, syempre, limitado lang yung pwede mong gawing customization. Syempre, kung hindi angkop yung condo na yon sa personality mo and yung pangangailangan mo, is hindi mo siya mako-customize ng malaya kasi nga hindi mo siya pagmamayari. You are just renting it out. So, sum it up, ang pagpili sa pamamagitan ng pagbili at pag-uupa ng condo ay depende sa inyong financial status, lifestyle, at mga plano sa hinaharap. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Hope it helps and hope you will get or rent your new condominium. So, yun lang guys. See you in the next video.